Ang mensaheng ito ay hindi para takutin tayo. Ito ay para gisingin tayo. Ang talata natin ngayon ay mula sa 1 Thessalonians 4:11-17. Sulat ni Apostol Paul sa mga taga-Tesalonika. Habang hinihintay mo ang pagbabalik ng Panginoon, anong klaseng buhay ang meron ka? 1. Live quietly, ang buhay na may disiplina. Sabi ni Paul, make it your ambition to live quietly. Mga kapatid, pansinin ninyo, ginawa niyang ambisyon ang pagiging tahimik. Sa panahon natin ngayon, ang ambisyon ng tao ay sumikat, maging viral, makakuha ng atensyon. Laging may opinyon. Pero sabi ng Biblia, gawin mong ambisyon ang pagiging tahimik. Hindi ibig sabihin, walang boses. Ang ibig sabihin, walang gulo sa buhay mo. Ang tunay na Kristiyano, hindi palaaway, hindi chismoso, hindi pakialamero. Why? Because when Christ is your peace, you don't create chaos. Mind your own business. Masakit pakinggan, pero totoo. Maraming problema ang nagsisimula sa pakikialam. Maraming away ang nagsisimula sa chismis. Kung gusto mong maging handa sa pagbabalik ni Kristo, simulan mo sa pag-aayos ng sarili mong buhay. Hindi mo kontrolado ang buhay ng iba, pero kontrolado mo ang character mo. Work with your hands. Ito ang rebook ni Paul sa mga tamad. Noong panahon nila, may nagsasabing, malapit na si Lord. Hindi na ako magtatrabaho. Pero ang sabi ni Paul, hindi. Habang naghihintay ka kay Kristo, maging responsable ka. Ang tunay na pananampalataya ay may disiplina, may effort at may sipag. Kung ikaw ay tamad, pabigat at laging dependent, hindi iyon spiritual. That is a responsibility. At number 2, do not grieve without hope. Lahat tayo makakaranas ng pagkawala. Lahat tayo haharap sa kamatayan. Pero sabi ni Paul, do not grieve like those who have no hope. Ibig sabihin, umiyak ka pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Bakit? Because if we believe that Jesus died and rose again, we believe that those who died in heaven will rise again. Ang mundo, takot sa kamatayan. Pero ang Kristiyano, may confidence. Death is not the end. It is the doorway to eternity. Kung si Kristo ay nabuhay muli, hindi mananatili sa libingan ang mga sa Kanya.